Praise the Lord. Amen. Sige, dapat nakataliw kayo pa rin. Oo, para susundan kayo, di ba? Buksan natin ang salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Matthew chapter number 6. At sa mga bago po natin, we are running a series on the preaching of the Lord Jesus Christ doon po sa Mount. Yan ay nagsimula sa Matthew chapter 5. Ngayon nasa chapter 6 na tayo. Mahaba po yung preaching ng Panginoon at napakaraming mga magagandang mga bagay na dapat ay hindi natin nakakalimutan mga turo niya. At ngayon nandito tayo sa tinuro niyang pattern of prayer. Paano isang tao ay manalangin. But now we are looking at each detail para naiintindihan din natin bakit ba ito yung itinuro ng Panginoon. Na uri ng pattern ng prayer kasi may mga magagandang bagay yan. So nasa verse number 11 na tayo na nakalagay diyan. Kaganda yan, no? Ano ho ang sabi ng Panginoon? Wow. Marahil tayo ay madali lang nating sabihin ito, pero gusto ko po bilang mga mananampalataya, are you saved? Maunawa talaga natin ano ba yung puso ng Diyos diyan. Why does He have to say that give us this day our daily bread? At mukhang marami-rami akong mapag-uusapan diyan. Pero isa lang muna ngayong umaga. Isa lang muna ngayong umaga. Ngayon, pag pinag-aadya, edi gawin na nating 10. Amen? At baka matapos tayo ng mga 2:00 o kaya 1:00. Handa na? Sabi naman ng prayer, give us this day our daily bread. No? Pa-amen, amen kayo dyan. So, bayan. Well, napakagandang bagay po ito. No? I was really thinking about this over and over again. Ano ba talaga ibig sabihin ng Panginoon? At isa sa pumasok sa kaisipan. And the Lord has worked that hard in my heart. It's really a lifestyle. Ang mga salitang ito ng Panginoon, kaya nga, di ba, prayer every time, every day, hindi lang morning, afternoon, and evening. Ang sabi ng Panginoon, pray without, ibig sabihin, every moment of your life. Kung ito lagi nakasama doon sa pattern of prayer, He is saying to us, wag mong kalilimutan yan in every bit of your life that this prayer means, give us this day our daily bread is a lifestyle. Amen. Kaya yung mga lagi na lang masyadong abala o worried, samantalang meron na nga siyang naka-stock ng pagkain ng 1 taon. Worried pa rin siya. May problema talaga sa pag-iisip. Tapos Kristiyano siya, tapos choir member, tapos full-time. Tapos ang tagal ng mananampalataya. May problema ka. Kaya marahil hindi ka makapagbigay. Kasi may inaabala ka. Pero tingnan niyo ang salita ng Diyos. Ulitin natin. Give us our daily bread. Panginoon, muli po, pagpalain mo ang inyong mga salita. Nanawa ay kumintal ng malalim sa aming puso. Ang nais mo pong buhay na tahakin ng bawat isa sa amin. Ipinakita mo po ito, itinuro mo ito na ito'y dapat namin kasama lagi habang kami nananalangin. At ganoon din po, Panginoon, maging totoo ito sa aming buhay.
Patawad sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Patawad po sa aming covetousness. Sa mga bagay na ninanais namin, even not according to your will. Kaya po tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, na maunawa ito. Holy Spirit of God, write these things deep down in our hearts and burn the truth in it, that it would really change the course of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, please take your seats. I hope walang inaantok ngayon, no? Dahil pag inaantok ka sa tanghaling tapat ay baka meron kang sakit na diabetes. Yung mga may medya, kaya tusukin mo ang katawan mo. Kaya, tapos patayin mo ang iyong cellphone. Huwag mong hayaan na yan ay para maintindihan natin, because these things, no? Give us this day our daily bread, lifestyle. Buhay yan, kasi daily yan eh. Na ang attitude ng isang totoong nagtitiwala at nagmamahal sa Panginoon would be this: always saying that the Lord is going to provide my daily need. I mean need. Not wants. Magkaiba po yun. Need. Pag sinabi nating need, bagay na ikamamatay mo kung hindi yan talaga ibibigay sa'yo. Hello? Amen. So kaya po, dapat nauunawaan natin yan that bread is really our physical need. Amen. Kaya kailangan mong kumain. Sinong kumain na ng umagahan kanina? Okay, sinong nagmerienda kaya na late? Sinong hindi pa po kumakain? Talaga? Kahit umaga, hindi nagkape, hindi nagpandesal, hindi... Ang gusto niyo yung kain ay kanin. Kasi usually mga Pilipino ganyan, ano? Nung kasama ko, mayroon akong kasamang full-time worker noon. Pinakain ko sila ng andaming tinapay, tapos sabi niya, ng tanghali na noon, pag uwi namin, ay naghahanap pa ng kanin. Sabi, ay kumain na tayo ah. Hindi pa ho, merienda lang ho yun. Kasi kailangan ng Pilipino kanin. Ano? Matindi. Dangan ka. Hindi lang matakaw, hindi lang masiba, covetous pa. Kahit na hindi para sa kanya, nakalagay nga dyan, kay tatay ito huwag gagalawin. Meron pang patikim naman. Ngayon, parang isang cup, meron bawat isa, pagkatapos yung isa ay natakpiasan pa. Ay samantalang meron na siyang kinain. Hindi lang talaga kasi tayo nasasatisfy. Maintindihan natin, ito po yung tinutukoy na lifestyle ng Panginoon. Yung give us this day our daily bread. At pinakita niya yan sa kanyang buhay. Tingnan niyo sa Luke chapter 9. Luke chapter number 9. Anong sabi ng salita ng Diyos? Verse number 58. Basahin po natin. Ready? Go. And Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Hindi baga ang Panginoong Jesucristo, He is God. He is King of Kings. He is Lord of Lords.
He is the greatest creator. He is a great creator. He is a great I am. Pero bumaba magmula sa sangkalangitan at nagpakababa. He could have been born in a palace with servants, with all food in his table, with a great bedroom. Lahat ng pangangailangan ay nandoon. But he chose to live like a servant. At ngayon ay sinasabi niyan, foxes have holes. Buti pa yung mga, what is fox? Yung lobo. Yung parang aso na nasa, ano bang tawag niyan? Wild. Hindi yung siraulo ang aso, no? Kundi yung wild dog. Mas matindi sa aso. Yung aso nga dito ngayon, inaalagaan, nilalagyan ng magandang kulungan, ano pa, hinahag-hag na ganyan, ginagawang anak, pinadedede, ano pa, nilalagyan ng diapers, ipinapasyal, kasama dun sa mall, kasama doon sa kainan. Kaya nung minsan kumain kami doon, sabi ko, pinuntan ko yung manager talaga. Ay, bakit ba lahat ng mga aso ay nandun? Hindi, pet-friendly tayo, pero pag meron din mga taong may allergy dyan, ay bakit hindi nyo sila ihiwalay? Bakit pinagsama-sama nyo kami doon? Sabi, sorry po, sir. Sorry po, sir. Eh, sabihin nyo doon. Hindi sa akin kayo mag-sorry. Papuntahin nyo na ngayon ang mga kasama ninyo. Paalisin sila doon. Ilagay sila sa isang lugar. Bira, kumakain ka pagkatapos may mga balahibo. O sabihin mo nga, pagkatapos pumupo, di ba? Pag nautot nga tayo, nagagalit tayo habang kumakain, pambihira naman ang bantot naman Nakakawala ng gana. Sabi sa kanila, maayos naman yung meron tayong pet-friendly na mga malls, pero hindi naman lahat. Dapat ay meron lang silang lugar. Amen? Oh, yung mga aso dito, minamahal. Ang mahal pa ng pagkain. Magkano ang pagkain ng aso ngayon? Pambihira, nakita ko yung mga ano pala mga ang mamahal ng mapagkain nila. Kahit pusa. Tama? Pero sabi ng Panginoon, foxes, ano mga to? Wild. Wala nag-aalaga dyan. Ikinumpara niya yung kanyang buhay. He is King of Kings. He is Lord of Lords. He is a Creator. Dapat siya yung inaalagaan. Dapat siya yung pinoproteksyonan. Dapat siya yung sinusundan. But he said, foxes have holes. But the Son of Man hath nowhere to lay his head. Matapos sasabihin natin, are you saved? Amen. Kristiyano ka? Di ba? Christian ka? Are you a Christian? Amen. Ikaw ba'y nananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Pag sinabing Christian, follower of Christ. Sinusundan mo yung yapak ng Panginoon. Oh, pag sinabi mong, paborito mo ba si Alden? Hindi? Ay, sino? Si Pacquiao. Pacquiao. Di ba pag may paborito tayo, anong tawag natin dyan pag fan na fan ka nun? Oh, ayan, idol. Oh, pag idol mo yan, pati buhok niya ginagaya mo. Tama? Basta saan siya magpunta, nandoon ka rin kahit magastos. Yung idol mong singer, di ba sinusundan mo yun? Kaya ginagaya-gaya mo rin. Pinakikinggan mo lahat ng kanyang inaawit. Sinusundan mo lahat. Kung minsan, nagkiklipping ka pa ng mga news patungkol sa kanya. Tama? Huwag niyo sabihin sa akin,
Mga picture niya, dala-dala mo. Mga namamurito kay Justin Bieber, di ba? Pati yung mga buhok niyan, inaayos. Anong tawag natin doon kay Pacquiao kapag lagi kay Pacquiao, di ba? Boksingero. Hindi. Kasi pangalan niya, ano magiging pangalan ng tagasunod ni Pacquiao? Pacquiawan, di ba? Oh. Oh. Kaya pagka ikaw ay tagasunod ni Maria, ang tatawagin sa iyo, Marian. Tama? Oh, tagasunod ka ni Maria. Di ba sa mga, ano nga tawag niyan? Yung mga sumusunod, di ba kay Mama Mary? Ano tawag sa kanila? Di ba mga Marians? Oh, ang tagasunod ni Nora, alam nyo na yan, tagasunod ni Vilma. Oh, tagasunod ni Alden. Oh. So, ang tagasunod ni Kristo, Christian. Tanong, Christian ka? Ito ang kanya lifestyle. Ano lifestyle niya? Sabi niya, foxes have holes, and the birds of the air have nest. Yet the Son of Man hath nowhere to lay his head. Pero nagreklamo ba ang Panginoon? Nagreklamo ba na wala siyang matutuluyan? Nagreklamo ba siya? Hindi. Pinakita niya sa atin that life is more than meat. Kaya ang sabi niya, pag nagpe-pray ka kasi, dapat mo alalahanin, give us this day our daily bread. Ang ibig sabihin, masatisfy ka sa pinagkaloob lahat ng Panginoon sa iyo. Be satisfied with what you have, what God has given you. Amo kung bakit ka reklamador, may pansit na naman. Hindi ka nagpasalamat na pansit yan. Tuyo na naman. Hindi ka nagpasalamat na may tuyo. Give us this day our daily bread. Pero may mga reklamador, may nangangamoy reklamador. Ikaw ba ganyan? Tapos sasabihin mo, Kristiyano. Kaya marahil tayo, maging yung atin pong, pati yung ating mga paglilingkod sa Diyos. Paglilingkod natin sa Panginoon na hindi nga bumabalik, usually hindi bumabalik sa atin. Pag nagbigay tayo sa simbahan, hindi naman nabalik sa iyo. Pag nag-akay ka ng kaluluwa, wala naman nagsasabi sa iyo, ito sweldo mo. Meron ba? Pag nagpakain ka doon sa Good News Class, meron ba nagbayad? Ito po yung bayad, oh. Kaya ang ating mga pagbibigay sa ating buhay, yung ating paglilingkod sa Diyos ay may reklamo. Bakit to? Ay hindi natin naiintindihan dito. Basta pag nakaramdam na tayo ng konting kagipitan, hindi bagay enough that you can eat and you can sleep? Amen? And then you can serve the Lord? Because we have not come to realize this. See, he said, foxes have holes, and birds of the air have nest. Meron silang duyan. Meron silang natitirhan. Doon sila nagyuyup-yup. Doon sila nangingitlog at doon din nagpipisa at doon din sila naglalagi. But the Son of Man hath nowhere to lay his head. Kaya sinasabi niyan, give us this day our daily bread. I hope you realize as you say that, as you understand that,
you must know that that is a lifestyle that each of us should follow. Naglilingkod ka na nga sa Panginoon, nagrereklamo ka pa. May bahay na nga kayong natutuluyan, reklamador pa. May mga magulang ka na nagluluto sa'yo, nagrereklamo pa. Kaya nung nagkaroon ka ng extra pera, para sa'yo pa rin. Hindi mo iniisip ang para sa Diyos. Ay, paano nga hindi ka satisfied? Ang tahimik ng mundo. Ay, ganun-ganun talaga tayo. Na dapat bilang mga anak ng Diyos, kaya sabi ng Panginoon, give us this day. Ano ang sabi ng Panginoon? Let's say that. And it means that it should be our lifestyle, always dependent upon the giving of God. At dapat hindi nagre-reklamo, may satisfaction. That's a lifestyle. Masanay tayo sa mga ganun. Kaya tingnan pa ninyo. Sa Luke chapter 12, Luke chapter number 12. Verses 22 to 23. Ang sabi ng Panginoon, basahin natin, 22 and 23. Ready? Go. And he said unto his disciples, ayan ha, disciples yun, disciples, mga taga-sunod. Amen? Kung hindi ka taga-sunod ni Kristo, wala akong magagawa. Kung sa tingin mo ay iba yung sinusunod mo, sorry sa'yo, hindi para sa'yo ito. Pero kung ikaw ay disipulo ng Panginoon, kung disipulo ka ng Diablo, ay di sa'yo na yun. Kung disipulo ka ng sanlibutan, ay di gawin mo. Kung disipulo ka ng kahit sino dyan, ay di gawin mo. But this is for the disciples. Whoever is disciple here, say aloud, amen. And so he said unto his disciples, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, neither for the body what you shall put on. Why? Verse number 23. Yun, ang buhay ay mas higit doon sa kinakain mo. Ang buhay mas higit pa yan doon sa tiyan mo. Kaya tingnan nyo, marami mga Kristiyano hirap sa prayer and fasting. Hindi makapag-prayer and fasting kasi akala nila yung kanilang tiyan, that is their life. But life is more than meat. Malapit na naman tayo mag-prayer and fasting. Kailan yun? August 13. Maigi nga yung mga may birthday ng August 13 at 14. Wala handa. Eh di tipid. Amen. Sabi ni Denmark, buti na lang August 7 ako. Sabi ni, sino yun? Sino may birthday ng August 9? Si Erwin, ano? Buti na si Erwin, August 9. Tingnan po ninyo, bilang mga anak ng Diyos, hindi makapag-prayer and fasting. Kasi, thinking niya, yun dyan niya, yun yung boss niya. Yun yung Diyos. Sa totoo lang, pag ikay naman hindi kumain. Marami naman sa atin, sabi nga dito, may hindi pa kumakain kaninang umaga di ba? Buhay pa? Lalo ngang lumalawak ang matay kasi nagugutom. May teacher nga kami no high school, sabi niya, alam mo, pag nag-i-exam kayo, huwag kayong kumain. Sabi, bakit naman Kasi kapag daw gutom ka, gumagana yung utak.
kapag busog ka, ang utak mo nandun sa tiyan mo. Kaya tinatry namin. Ay pag hindi naman, kaya nakalagay doon sa mga answer sheet namin, McDonald's, fried chicken. Ay paano hindi na tumatrabaho? Ang tumatrabaho na yung isip namin ay doon na sa tiyan, naghahanap yung ano. Sabi ko, si teacher talaga, nanloloko pala. But nonetheless, life is more than meat. Dapat iniisip natin ang buhay natin, hindi lang naman yung nakakain. Parang yung isang miyembro noon, sabi niya, iyak ng iyak. Tumawag sa akin, sabi niya, wala na kaming makain. Sabi ko, sige, may 2 kilo pa kaming bigas dito. Hati tayo yung 1 kilo, padala ko sa'yo. Ano sabi niya? Meron pa kaming 1 kaban dito. Biro man na 1 kaban, nag-iiyak na't walang makain. Sabi ko, bakit? Ano bang problema? Hindi ko kasi mabili yung paborito naming dinuguan dun sa labas. Ang bihira, sabi ko. Ikay may 1 kaban, nagre-reklamo na, naiyak talaga mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Umiiyak talaga dahil hindi makabili. Life is more than meat. Akala ko mga ito yung mga katang-isip, pero nangyayari. At dami sa atin ganyan sa ating panahon. Meron namang nakakain, pero naiyak kasi konti lang. Alam mo kung konti lang yan, dagdagan mo ng tubig. O kaya sanayin mong konti para sa susunod na panahon, konti na talaga yung ilalaman ng tiyan mo. Yung mga malalakas kumain, di ba? Kuminsan, pag biglang kinontihan, di ba? Ang sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Pero tingnan mo, ulitin mo yan. Ilang kainan na ganun at nang ganun. Sa susunod, pag pinakain ka ng marami, sasakit na rin ang ulo mo. Nangyayari ba yun, Pastor? Oo, ako sa akin nangyari. Nung magkasakit talaga ako, talagang nag-trim down. Kaya ngayon, pagpakainin mo ako ng marami, wala na. Sasakit lang ulo ko. Tsaka yung gusto mong i-blow, ilalabas lahat. Because life is more than meat. Meron pang mas maganda sa buhay. Amen. Hindi lang yung tiyan. Hindi lang yung pera. Hindi lang yung mga ipon natin. Hindi lang yung bahay. Hindi lang yung tinutulugang maganda. Meron din ng mga kabataan, pag tinanggal mo ang cellphone, nagagalit. Life is more than cellphone. Tingnan niyo mga kabataan ngayon na hindi mabubuhay na wala cellphone. Kung ako yung magulang, tanggalin ko talaga yung cellphone na yan. Dagdag gastos pa. Saan mga gastos yan? Siyempre, bibili ka. Tapos ang gusto pa, hindi yung keypad. Di ba? Yung tigpa 500, 300. Meron 300, di ba yung 3310? Meron pa ba yun? Matibay-tibay yun. Yung parang pangkaskas ng yelo, pag ibinigay mong ganyan, ayaw pang tanggapin ng magnanakaw. Anong gusto? Touchscreen. Yung mga paganyan-ganyan. Tapos lagi na mayroong, anong tawag niyan? Mayroong selfie. Tapos papaltan na naman yung kanyang profile. Kung minsan pagkain, kung tinutopak siya, yung galit niya. Yan mga inilalagay doon eh. Pag may kaaway siya, nagagalit. Sinong kaaway mo, bro? Sinong kaaway mo, sis? Sino yun? Hindi tuloy nila alam. Pero may nakikipag-away ka dyan mo inilalabas. Alam mo, yung sama ng loob mo, ilabas mo doon sa comfort room. Huwag dyan. Hindi mabuhay dahil sa wala cellphone. Life is more than that. Amen.
Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo naiintindihan yun, give us this day our daily bread. Na ang buhay natin ay hindi lang yung kinakain. Hindi lang yung inilalagay sa tiyan mo. Hindi lang yung masarap na pagkain. That ang totoong bread, ang totoong pagkain, yung masatisfy lang, okay na yun. So that you can work and you have to do some more for God. Yung iba nga, na takot. Pag nag-full time, tinatawag ng Diyos. Baka magutom ako dyan. Paano na yung aking kinabukasan? Bukasan ko. So yung aking kinabukasan, magmula nung ako'y umalis sa aking trabaho. Alam niyo, maganda naman yung nag-iipon tayo para dito sa gagamitin natin, pero temporal lang yan. Magandang bagay yung ikaw ay mag-ipon para sa lupa mo, para sa bahay mo, para sa sasakyan. Amen? Hindi ko sinasabing masama yun. Pero lahat na yun, temporal. Life is more than all those things. Because there is an eternal life. Magamit. Tanong, may naipon ka na ba sa langit? May naipon ka na? Ano ipon mo doon? Tingnan niyo. Tayo nag-iipon sa mga bagay na hindi naman natin talaga alam at sure kung yan ay magtatagal. Kaya, di ba, pag ikay nag-ipon, yung mga matinong nag-iipon, matino, alam mong mag-iipon ka doon sa lugar at sa bagay na alam mong malaki pakinabang. Halimbawa, meron ka sweldo. Ang sweldo mo ay 5,000 every day. Kasi, mas madali. Kasi 1,000 na lang every hour. Okay. Sige. Para mas madali ang magyan. Ngayon, nakikita ka ng mga investment, di ba? Investment. Pag sinabing investment, pag naglagay ka ng pera dito, ang makukuha mong balik ay 50%. So, naglagay ka ng 100, so ano yung balik nun? Ano yung balik? 50% kayong balik nun eh. So, nagbigay ka ng 100, ano ang, pag kinuha mo na pabalik sa'yo, may 50 ka na. So, summa total, 150. Meron din namang investment na hindi 25 lang ang makukuha mo on the same period of time. Pag naglagay ka ng 100, 25 pesos lang. Yung isa naman ay hindi 10 pesos lang. Yung same time, 10 pesos lang, di ba? Tatlong. Alin doon, saan mo ilalagay yung 100 pesos mo? Sa 50, di ba? Kasi malaki. Kaya lang, nung sinabi, pero po pwedeng mawala yan at any time. Baka nga mag-menus pa sa'yo. Kasi high risk. Yung 25, medyo moderate siya. Yun lang yung mawawala, pero 25 pesos, 100 pa rin yung pera mo. Yung isa naman 10 pesos, pero sureball yun. Ano? Ibig sabihin, kahit na anong mangyari, on the same number of time, babalik sa yung 100 mo, may kasamang 10 pesos. Di ba nasa sayo na yun kung saan mo yan i-invest? Amen. At yun ang sabi ng Panginoon. Lahat ng inipon natin dito sa lupa, magagamit natin dito, pero hindi madadala sa langit. Naniniwala kayo doon? Okay. Pero yung mga ininvest mo sa gawain ng Diyos, makikita mo ang rewards, ang dividend sa sangkalangitan. Tanong, nasaan ka nag-i-invest? Saan ka nag-i-invest? Saan tayo mag-i-invest, Pastor? Di siya sa simbahan.
Wala kang ibang investment for eternity but to the church. Kaya nga nagtatag ng Diyos ang simbahan para meron kang mapag-invest san. Because life is more than meat. There is eternal life. And if you are saved, dapat ay tingnan mo yung eternal dividends. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon, that life is more than meat and the body is more than raiment. Huwag tayong maging kagaya ng rich fool. Alam niyo, ito yung sinabi ng Panginoon pagkatapos niya nagbigay ng parable. Dito yan. Tingnan niyo. Balikan natin. Luke chapter number 12. Verse number 16. Anong sabi ng salita ng Diyos? And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this I will do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Hindi ba ganyan ang mga tao? Tama naman yung mag-ipon ka. But you become a fool because you think that is eternal. Life is more than meat. Kaya sabi ng Panginoon, verse number 10 at 20. Ano sabi niyan? Let's read all together. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Inilagay mo kasi sa barn that will not give an eternal dividend. And because you think that the soul needs that, it doesn't need it. What the soul needs are eternal things, and that's the word of God. That's the work of God. Yun ang kailangan ng kaluluwa. Kailangan ng katawan yun. Yung magandang tulugan. Amen? Sino bang hindi nagnais na kutsyon takatapos may aircon? Sarap, no? Pagkatapos ay malawak, pero hihiga ka lang naman ay isang lalo na kung maliit ka. Kahit man king size yung iyong bed, pero maliit ka, wala pa 1/4 na kupado mo, di ba? Kahit pang tulog mo ay ganyan. Amen? Ay tingnan mo, talong-talo ka pa nung wala doon sa magandang higaan, natulog lang dito habang nakaupo. Pagkatapos ng preaching, sabi niya, wow, what a relaxing service. Naka-aircon pa. Kahit wala unan, walang kulambo, walang kumot, pero, ang sarap. Ay, ikaw, ang ganda ng tulugan mo, ay hindi makatulog. Oy, gising na. Tulo palaway. What a rich fool. Kasi iniisip natin, kaya sabi ng Panginoon, pag sinasabi, give us this day our daily bread, Panginoon, provide mo sa akin. Do not be like a fool. You invest in something that is eternal. Ang laki-laki ng binibigay mo sa mga bagay na mawawala rin sa atin. Oo, mapapakinabangan natin. But how long? Ang dapat kapag ikaw ay wise, not a fool, ay di dapat dagdagan mo ang iyong investment sa mga bagay na eternal. Life is more than meat.
At kung iniisip mo, paano ba kaya nga ho ang ating simbahan, ang daming mga ginagawa, so that you can invest? Alam mo kung bakit tayo may choir? Alam mo kung bakit may Sunday school? Alam mo kung bakit tayo ay bumibili ng sasakyan? Alam mo yan? Yan ay mga investment natin sa sangkalangitan. Bakit tayo may treasure offering? Investment yun. Eh kaso yung iba, kakarampot mag-invest. Pero sa iba, ang laki ng investment. Ay siya, ay di lugi ka. Hello, bakit tumahimik doon? Ay lugi ka kasi nga, tipid na tipid doon eh. Bilang mga anak ng Diyos, dito sa sinasabi ng Panginoon, do not be like this rich fool. Kaya nga sabi ng Panginoon, thou fool, mangmang. Ano pang mga salita? Masasakit na salita yan. Fool. Ayoko lang sabihin sa ibang mga salita. Ha? Ano daw? Walang silbi, wala isip. Parang ganun yun. Parang ang isip niya ay nasa talampakan. Ganun yun. Ay, sayang lang. Tingnan mo. Iiwanan mo din lang naman yan. Hindi na nga niya napakinabangan because at that time, his soul was required of thee. His life was required by God. Kaya lagi mong tatanungin, if God requires my soul tonight or this day, ano na mangyayari sa lahat ng mga investment ko? Magbago-bago ka na, kapatid. Narinig mo ito. It's a lifestyle. Kaya nga dapat yung lifestyle mo, baguhin mo. Dapat magdagdag ka ng investment mo sa sangkalangitan. Kaya nga ang simbahan natin, hindi lang tayo nagmi-meet every Sunday morning. Meron pang Sunday afternoon. Meron pang service mamaya. Amen? Oh, sa Wednesday, meron din. Amen? Monday, Tuesday, meron din. May Bible school tayo hanggang Wednesday. Meron din tayong academy, Monday to Friday. Meron tayong mga gawain dito. Yung iba nga nag-i-invest. May mga estudyante, may mga young people dito, nandito, nag-i-invest ng kanilang oras. Aba, ay saan ang investment mo, kapatid? Tapos tipid ka pa. Pero, sky is the limit ka sa labas. Sky is the limit ka kay Globe. Laging may load. Sky is the limit ka kay Smart. Laging may extra freebie for, ano yun? Ano nga ba yun? Yung data, ano ba yun? Para sa 5 extra gigabyte. Dagdagan mo ng additional 5 gigabyte yan, just pay $399 for 15 days. Ikaw naman, investment. So, ini-invest mo. Pagkatapos, pag meron, sabi nan, Shopee. Wow, may investment na naman. No? Doon nilalagay. Tapos, Lazada. O kaya, TikTok. Ayan, lahat na lang. Ini-invest mo yun. Yumayaman silang lahat. Ay, asan ang investment mo naman sa gawain ng Diyos? Di ba yung mga reels, nag-i-invest ka ng oras, pag pinanonood mo pala sila, tapos nag-earn sila ng point, di ba? Kayong mga vlogger, sino mga vlogger dito? Yung mga vlogger, si Reverberate, ganun yan. Pag yan pinanonood mo, kaya panoorin nyo siya.
Okay, panoorin niyo yan. Tingnan mo, nag-create ng pera yun. At tingnan mo, ni-spend mo ang time mo, pinanyayaman natin sila. Ano? Oo. Ang dami mga yumaman nagpapatotoo. Tumigil siya sa pagbubuhat doon sa pagiging kargador. Ang itim-itim niya, pinaputi niya yung kilikili niya. Ngayon, nung iginaganyan niya, ang daming bumili, siya nakabili na ng mansyon. Totoo ba yun, Pastor? Oo, pakinggan mo sila. Sino nagpayaman? Ay di mga Kristiyano na gustong pumuti ang kilikili. Dahil binigyan niya ng time para... Amen? May investment ka doon. May investment ka ba sa langit? Pag preaching time na, wala na. Pag Sunday school, late pa. Mamayang hapon, 4 o'clock para sa CBBC-LB group. Hello? Magpaplano para sa gagawin nung mga taga-Beacon, taga-Benchmark, taga-Champion. Paano ang gagawin natin sa investment natin sa gawain ng Diyos? Tapos wala ka pa. Ay, saan ka mag-i-invest? Kasi Pastor, hindi ako marunong kumanta. Hindi ako marunong tumugtog. Hindi ako marunong magturo. Hindi ako marunong mag-usher kasi maliit lang ang tiyan ko at saka may buhok ako. Hindi ako marunong sa multimedia. Hindi ako marunong mag-drive. Ayun may CBBC-LB group tayo. Mamaya, ay di mag-join ka. Come on down. 4:00 yun. Oh, saan ka mag-i-invest? Saan mo na naman i-invest mo ang oras mo mamayang 4:00? Buti sana kung may trabaho ka. Ang tahimik talaga ng buhay. Oh. Tapos pumunta ka nga doon. Kung minsan nakatunga nga din lang naman, nagdi-discuss sila. Naghihintay ng kape. Mag-invest ka. Amen. May kape ba mamaya? May kape? Oo, mayroon daw. May pampainit tayo ng tubig dyan. Bumili ng kape sa coffee. Sa kantin at saka sa kay Abeng at saka kay kay Hias. Sino pang mag-i-invest? At tingnan niyo mga kapatid. Ito yung investment. Amen. Saan mo igugugulin? Kaya tayo may ginagawa araw-araw dito. Amen. Kaya kung ikaw, miyembro ng simbahan, pagkatapos ay nandiyan ka lang 1 oras na upo, 2 oras, ay di konti-konti yung investment mo. Pagkatapos ay konti pang magbigay, ay di konti-konti nga ang investment mo. Hello? Ay di luging-lugi ka. Talong-talo ka talaga nung mga taga-sanlibutan kung alin ang nakikita nilang best investment opportunity, doon sila naglalagay ng malaking pera. Doon sila naglalagay ng oras nila. Are you saved? Amen. Sabi ng Panginoon, give us this day our daily bread. A lifestyle. He said, He showed it. Foxes have holes, birds of the air have nest. He said, life is more than meat. Hindi lang yan. Mayroong eternal life that you ought to understand. Na dapat doon mo ngayon gugugulin ang oras mo. Gugugulin ang talento mo. Bibigay mo, mag-i-invest ka dyan. You see, ang pag-i-invest ay hindi yan nakukuha lang sa mga bagay na sa kadalian o sa mga comfort zones natin. Marami kasi nag-i-invest kasi comfortable sila.
kaya nila. Tingnan nyo, in 2 Corinthians chapter number 8. Naintindihan ng Macedonian churches yan. Dito sa 2 Corinthians chapter 8, Macedonian churches were in deep poverty. They had great challenge in their lives. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, verse number 1, moreover, brethren, we do you to wit the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. They were living under the grace of God, sa biyaya ng Diyos. Why? Verse number 2, ano sabi? How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Marami sabi, kasi mahirap lang kami. Wala akong kakayanan. Marami pa kaming gagawin. Pero mga Macedonian churches, they have learned the art and science of really investing and prioritizing what is eternal, because they understood who God is. Saved ka na ba? Kung sa lifestyle mo, saan ka nag-iipon? Life is more than meat. Give us this day our daily bread. God, hindi naman nagpabaya sa iyong katawan, sa iyong pagkain. Sa magagamit mo para mabuhay ka. Pero kung hanggang ngayon hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, try mo maglingkod sa Panginoon. And experience the grace that was bestowed upon the church in Macedonia. The church, the work of the Lord, is God's storehouse for eternity. What will you do? Anong gagawin mo? Pero kung ikaw ay nandito ngayon, hindi mo patiyak na ikay pupunta sa langit. Alam mo ang pinakamaganda? You should get saved first. Kasi ito po para sa mga ligtas. Kahit na anong gawin mo, mag-involve ka sa simbahan, pero unsaved ka, your service, your work will amount to nothing. Wala reward yun. There is no eternal dividend. Kailangan mo muna maligtas. Ngayon, kung saved ka na, ay dapat magbago-bago ka na ng lifestyle, kapatid. Amen? Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob mo po sa amin. Sa totoo po, Panginoon, while traversing all these verses, your life that you have shown, the teaching that life is more than meat, the parable you have shown from the rich fool in the Macedonian churches. Kung minsan, Panginoon, nakikita namin ang aming mga sarili, it's really far from them. Pero dakilang Diyos, mangusap ka nga po, gamitin mo po ang katotohanan ito, na lagi mong ipinapaalala sa amin
Kaya nga tinuruan mo ang inyong mga disciples how to pray. And so you mentioned that in such a prayer, na laging naiisip namin, that you give us this day our daily bread. Upang, Panginoon, ang aming lifestyle ay tunay nga pong mabago. Ikaw nga rin po, Panginoon, manguna sa mga naririto, mga bisita namin who may not have known you. Hindi pa po ligtas, magkaroon ng kaligtasan. An eternal life that you have given to each one of us. Maraming salamat po sa pagkakataon. Help us then that we should indeed follow the lifestyle you have shown. Pagpalain mo rin po ang invitation sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting